Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo at meron tayong umagang-umaga. Mga mag-aalas 7 pa lang mga bossing, meron tayong Honda Jazz dito. Kausap natin to next nakaraang linggo. Ang issue ng kanyang aircon mga bossing ay mahina ang lamig mga bossing, no. So mahina ang lamig, na check namin, nilagyan namin ng gauge mga bossing, kulang ng refrigerant. Okay, so kulang siya ng refrigerant. Meron siyang reading na mababa sa 35, mababa sa 150, gumagalaw ng konti yung gauge natin. Pero nakita namin mga bossing na may singaw siya dito sa kanyang suction hose. Mga boss, pagka nag-o-oil o naglalangis yung isang parte ng hose na wala namang dahilan para magkaroon ng oil, ibig sabihin galing sa loob yung ating langis at kasama ng refrigerant. Pangalawa, doon sa ilalim na ilalim, kita ba nung ating video? Kita ba? Yun, yung dugtungan ng ating suction saka ng 3/8, meron din siyang malangis doon sa pinakadugtungan, no? At meron ding sa ating may compressor mga bossing. Yun, yung pinakang dugtungan din ng suction, meron din siyang malangis doon. So ibig sabihin may leak din yan. O kaya ang trabahong gagawin muna natin mga bossing sa ating Honda Jazz ay palitan lang muna ng mga o-ring yung makikita nating may leak at saka yung ating hose na yan mga boss, no? So kaya isa sa dahilan kung bakit hindi siya ganun kalamig dahil yung ating refrigerant ay kulang. Pagka umaga may konti pang mararamdaman mga bossing, no? Meron pa naman siyang lamig ng mga nasa 15. Ano ba naman yung cellphone na yan? Okay, may lamig pa naman siya mga bossing ng mga nasa 15. Pero yun na, pagkatanghali na, hindi na ganun kalamig. Tapos ang isang concern pa ng ating kliyente, ito dapat mga bossing ay umiilaw. AC, kaso ay, nakabat ka ng cellphone. Yeah, umiilaw dapat tong AC mga bossing, no? So kaso hindi na umiilaw yung AC natin. O, kaya ang gagawin lang namin mga bossing, yung leak lang muna. Nag-offer tayo ng general cleaning mga bossing, pero syempre magkaiba yung trabaho ng leak lang at saka sa general cleaning. Doon muna tayo sa leak mga boss. Kung gusto ng kliyente na yun muna, wala tayong magagawa, no? Pero nag-offer tayo ng ating general cleaning flushing ng ating buong system, dahil nga ang gusto nating mangyari ay ma-check up na isa-isa yung buong system. Pero leak lang muna ang gagawin natin sa kanya, no? Okay, ayun lang mga bossing. Good morning, Monday. Ito ang ating kliyente, Honda Jazz mga bossing. Mga bossing, ito na yung ating suction hose. So, ayan, lalantang gulay na. Sobrang lamot. Pinaligan mo sa akin sa CRB, ganda eh. Ayun, ito wala na. Ito wala na. Basta palang malambot, wala na. Tsaka po pagka nagmumoist na ng langis, hindi ka naman naglalagay ng BS1 para magkaroon ng langis yan o ng mga langis na pampakintab, kasi wala naman langis tong iyong makina eh. Yun lang, yun talagang hose. Tas yun pa sa loob. Mga bossing, yung ating suction hose ay pinutol natin dahil yung pinakang fittings yan mga bossing ay hindi papasok dun sa ating panibagong hose na gagamitin. Okay? Magkaiba kasi ng butas yan mga bossing. So oversize yung ating original, tapos yung ating hose ay standard yung butas, no? Hindi naman pwedeng makakuha ng oversize. Kung meron man, baka sakasa tayo makakuha, pero lahat ng lumalabas sa labas ng mga hose ay standard na hindi papasok. Ayan, tingnan yung laki nung gap nung laki nung ating original, plus ito na yung ilalagay natin mga bossing. Ihinang natin yan dyan. Yeah. Ayun ang tumayo. Yan.
Mga bossing, ang maganda rito sa ating kliyente, no? Pag nakakapag-isip-isip at habang nandito sa ating shop at nagkukwentuhan tayo tungkol sa maganda at maayos na trabaho o yung procedure, nakakapag-isip ng sige na nga. Hindi dahil mga bossing kinukumbinsi natin ng isang kliyente para magkaroon tayo ng trabaho, pero kinukumbinsi natin sila para hindi lumala yung problema. Paano lumala ang problema? Mga bossing, kung anong year model to, ilang taon na to. Yung condenser niya, ito, kasi nagkasundo kami na mag-flashing ng buong system. So, pagka nag-flashing, ang procedure natin, syempre, tanggal ang condenser, compressor, evaporator. So, ngayon, ang maganda dyan ay nakapag-decision siya ng tama. At syempre, shoutout kay Bossing ngayon. Nakapag-decision siya na magpa-pull out na lahat dahil nga, hindi naman daw niya nakita nung nagpalit ng evaporator, mga 2 years ago, na nag-flashing. No? So, hindi niya nakita. So, medyo naintindihan niya ng mas maganda na mas mainam pala na i-flashing na para at least matanggal yung mga nakabara-bara sa ating condenser. Mas makakatulong yun para maibsan yung high pressure or yung pwedeng mangyari na magkaroon ng mataas na temperatura yung ating high side. So pag nalinis natin yun, makakatulong yun para pababain yung ating high side, mga bossing, no? Kasi bago ang langis, bago na yung dryer, so yung gagalaw dun sa ating buong system, syempre ay sariwa or bago. Parang makina lang yan, mga bossing. Kung gaano kayo katagal bago mag-change oil, syempre may hangganan din naman yung ating langis ng ating aircon, mga bossing. Walang forever doon na okay yun, no? So kaya maganda rito, nagkasundo na kami na mag-flashing na ng buong system, no? At binaba na namin lahat. At mga bossing, ito yung condenser niya. At ito na nga yung nakuha nating langis. So, nakita nyo na. So, papunta na si compressor natin sa magkakaroon na ng malalang tama. Bakit malalang tama? Dapat kulay pula, kulay dilaw lang itong ating oil na nakuha dito sa condenser. Pero kulay gray na, mga bossing, papunta na ng black oil. So, paano maganda yung naging decision ng may-ari? Dahil dito sa ating gagawin. No? Matatanggal natin itong mga luma na to. Ayun, no? Very good kay Bossing. Shoutout sa kanya. Mga bossing, pati evaporator niya na ibaba na namin, no? Ang maganda doon sa sinasabi ko na bakit magandang binaba at nakapag-decision yung kliyente natin. Ito. Shoutout sa mga nagkakabit ng o-ring na nilalagyan ng triband, no? So, hindi natin nilalagyan dapat ng triband to, mga bossing. Dahil ang original ito, wala namang nakalagay na gasket maker o triband, no? So, dapat o-ring lang. Ngayon, kaya naglalagay ng triband yung ating mga ibang technician, yun ay dahil sabihin natin walang pamalit ng o-ring, iba ang size ng o-ring. Kasi kung tama ang size ng o-ring, mga bossing, standard yan, hindi dapat nilalagyan ng pandikit. Ngayon, pag nilagyan mo ng pandikit yan, pwedeng pumasok sa loob yan. Ayan, pag pumasok sa loob yan, syempre magbabara yan din sa butas ng ating evaporator. Pag nagbara, sayang naman kung patay na yung isang butas na babarahan yan. Okay lang sana kung dadaan ng filter, so mapipilter niya, pero pagka hindi, negative. Plus, yung singaw na sinasabi natin na dugtungan, yung sa labas, ito yan. Ang problema parang meron pa rin dito sa nasa loob, no? Ayan, no, kasi puro triband So, ang gagawin natin, mga bossing, tatanggalin natin lahat ng triband na yan at lalagay natin yung eksaktong o-ring, no? Yun, no, shoutout sa mga technician natin dyan, ha? Pagka walang kasukat na o-ring, maghanap na lang, wag nang lagyan ng triband hanggat maaari, no? Pero syempre, diskarte nyo yan. Hindi natin kailangan pakialaman, pero para sa akin lang, kung susunod ka sa standard, doon ka sa standard, mga bossing, no? Mga bossing, ang isa pang maganda, pagka naibaba ang ating condenser, syempre, mas malilinis natin ng maganda o tama, no? Hindi ka mukha na nakakabit dun sa ating sasakyan, hirap maglinis ng tama. O kaya nga sabi ko nga, yun dito nga lang sa labas pa, pag tatamad-tamad yung maglilinis, hindi pa malilinis ng tama, mas lalo na ako nakakabit, mga bossing, no? O kaya, ina-advise natin, pag ang year model ay medyo may edad na, mag-pull out na lahat ng buong system. Mga bossing, ito yung kanyang
ox pan. No, binaba na rin natin para ma-check. At yun na nga, pudpud na yung carbon brush niya mga bossing. Yung isang carbon brush hindi na umaabot ng ganong ka dikit sa ating commutator. So medyo good pa naman yung commutator, kaya magpalit na lang muna tayo ng panibagong carbon brush, no? Para hindi naman tayo madagdagan ng ating gastos. Ang problema, mga bossing, yung ating compressor ay may trouble. Naibaba na yung compressor dahil sa tagal na hindi nababaklas yung ating compressor, nag-stuck yung ating bearing doon sa ating pinakang circlip ng ating shafting. Naiwan yung ating pinaka-shafting dito sa ating bearing. Sa madalit sabi, naputol doon sa ating shafting, yung pinakang nilalagyan ng clip ng ating bearing, o yung pinakang kanal ng ating bearing mga bossing, yung pinakang guide na bearing. Ganyan na nangyayari pag hindi na tatanggal ang compressor mga bossing. Tsaka yung leak ng ating compressor ay meron din dito sa o-ring at meron din doon sa pinakang oil seal mga bossing. Ngayon, yan, nagbabasa na yan sa loob. So ibig sabihin, may tama din o may leak din yung ating oil seal at saka yung ating o-ring mga boss. Kaya pala sobrang langis ng katawang kanina. Ayun ang kalaban dito sa ating compressor mga boss. So ang remedyo nito, kung may ulong makukuha, mapapalitan ng ulo. Pagka hindi, buong compressor. Wala tayong magagawa mga bossing dahil kailangan natin siyang ibaba, kailangan natin siyang i-fix. Yun nga lang, sa sobrang stock ng bearing, ganyan na nangyari sa kanya. Ito na mga bossing yung ating nirepair na carbon brush. Nagpalit tayo ng 4 na peraso at ganyang kahaba dapat mga bossing yung ating carbon brush. Okay, so very good pa naman yung commutator. So kung hanggang kailan yan mga bossing, wala na akong magagawa, no? Papalit na siya ng panibagong motor. Okay? Mga bossing, andito na yung ating compressor, no? Yung may-ari ang kumuha, no? Meron siyang kakilala na kinukuhaan niya ng mga piyesa. So tingnan natin kung may pag-asa ba. Second hand lang mga bossing, second hand lang 'to nakuha natin, no? Sabi naman nila nakatanggal galing pa raw makina, pero tingnan natin yung langis kung goods ba o hindi. Medyo marami ng corrosion, pero testingin na lang natin. Mga bossing, nakakabit na yung ating mga piyesa doon sa ating Honda Jazz condenser, syempre compressor, at naglo-load na rin kami ng refrigerant mga bossing. Nakaidlip ako ng konti. Tapos ang ating reading ay 30 yung ating low side, 125 yung ating high side mga bossing. Medyo tumahimik ng konti yung ating high side, no? Hindi kamukha kanina nung tinesting natin, medyo mapalag yung ating gauge, pero sa ngayon medyo mas tumahimik na yung kanyang gauge mga bossing, no? Kanina pumapalag. Yun ay nakatulong sa kanya mga bossing ngayong pag-flashing ng ating condenser, no? Pero ang hindi tayo nakalusot nga ay yung ating compressor mga boss. Nagpalit talaga tayo ng compressor, no? Dahil sumobra ang stock ng ating bearing do sa ating shafting, no? Napunitan tayo ng shafting. Wala tayong magagawa mga bossing. Kumbaga, sabi nila yun yung lumabas sa tawas mga boss, no? Ayan, mag-observe lang ako, tapos mag-check tayo ng lamig sa loob. At nakuha naman natin kanina yan ng lamig, at tingnan natin kung nakapagpa-improve tayo ng lamig. Yun nga lang mga bossing, walang araw sa labas, ilalabas natin doon. Doon na rin ikakabit yung bumper kasi medyo sumasaya doon sa ating rampahan. So magkakarga lang ako ng refrigerant mga bossing. Mga bossing, testing tayo ng lamig sa loob. Meron na tayong ilan yan brother? Pababa ng gis mga bossing. Alam ko nasa 15 to kanina nung tinesting natin, no? Pero lalabas natin doon tayo mag-o-observe dahil may konting init pa naman. So doon na tayo mag-testing. Okay mga bossing, final na natin tong ating Honda Jazz. Kahit na masungit yung ating panahon, nandun na nagtago na yung ating araw kasi mambong kanina. Pero goods naman mga bossing. Number 1, number 2 na natin yan. Lamig. Bumaba na mga bossing ng alas mag-8 na, no? O kaya goods naman yung nakuha nating lamig.
kaysa dun sa dating lamig mga bossing, no. Pero syempre, iba pa rin yung marami ng pasahero, iba pa rin yung mainit na yung dashboard mga bossing, dahil dun tayo kumukuha ng eksaktong reading sana kung nabibigyan tayo ng magandang sikat ng araw, pero nakatago na mga bossing. Ang ganda naman ng ulap, no. Medyo mainit dun, pero dito sa atin hindi. Ayun lang mga bossing, hindi tayo nakatipid dun sa ating compressor, pero talagang may leak yung ating compressor mga bossing, kaya siguro bumigay na rin siya para magpapalit, no. Pero kaya pa naman natin sanang gawa ng paraan yun, pero ang problema yung pinakang ulo, wala tayong mahanap or wala tayong makuha nun, no. Kaya napunta tayo dun sa papalitan ng panibagong surplus na lang na compressor. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo syempre. At mga bossing, i-follow nyo kami doon sa aming FB page mga bossing, para kung hindi tayo nakakapag-upload sa ating YouTube channel, doon tayo nakakapag-upload ng ating mga pang-araw-araw na ginagawa mga bossing, no. Okay, ayun lang. Maraming salamat sa inyo at shoutout sa inyo lahat mga bossing. Ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.